Tahimik na nakaupo si Rafi o Rafael Delgado sa kanyang opisina sa ika-25 palapag ng Delgado's Tower. Mula sa salaming dingding ng kanyang opisina, tanaw niya ang kabuuan ng lungsod. Mataas ang sigat ng araw. Abala ang mga sasakyan at abala rin ang bawat empleyado ng kanyang kumpanya. Pero sa kabila ng tagumpay, merong bumabagabag sa kanya. 3 buwan na ang lumipas mula nang makatanggap siya ng anonymous letter mula sa isang empleyado. Sa sulat na yon, nakasaad ang ilang mapang-abusong gawain sa planta. Mga supervisor na naninigaw, mga manager na nangungutong, at mga empleyadong ginagawang scapegoat para sa pagkakamali ng iba. Hindi ito bastang chismis. May kasamang larawan at detalye. Hindi niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Naisip niyang paimbestigahan sa HR. Pero papaano kung kasabwat rin ito? Paano kung ang mismong sistema ang bulok? Isang gabi, habang nagmamaneho pa uwi, tumatak sa isipan niya ang solusyon. Ako mismo ang kailangang makakita ng katotohanan. Hindi bilang boss, kung hindi bilang isa rin sa kanila. Sa tulong ng matagal ng kaibigan na si Danny, isang dating operatiba sa military intelligence, sinimulan ni Rafi ang kanyang misyon. Pinagawa niya ang mga sumusunod dito: fake IDs at bagong employment record bilang si Jose Rafael Pangilinan o alias Paeng, isang 39 na taong gulang na aplikante mula sa probinsya. Nagpatahi siya ng lumang polo at pati na rin pantalon. Pagkatapos ay bumili ng mumurahing sapatos sa bangketa. Iniba niya ang kanyang hairstyle, nagpalit ng salamin, at nagpatubo ng kaunting balbas. Tiniyak niyang kahit ang mga empleyado sa HR ay hindi siya mahalata. Ipinasok siya bilang paeng sa tulong ng isang taong pinagkakatiwalaan na hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao. Sa mismong araw ng kanyang unang pagpasok, gumising siya ng 4:00 ng umaga. Naglakad siya mula sa jeep patungong planta. Pasa ng lumang backpack na may lamang baon, isang malamig na pandesal, at tubig sa mineral bottle na dati bote ng soft drinks. Sa guardhouse, bahagyang kinabahan si Rafi nang kunin ng kanyang ID at i-check ang pangalan. Baguhan. Paeng ang alias mo? Casual na tanong ng gwardiya. Opo sir, sa packaging department daw po ako ilalagay. Sagot niya, paos ang boses na sinadya niyang baguhin. Nang makapasok siya, doon niya unang namoy ang halo-halong amoy ng mantika, karton, at pati na rin pawis. Ang tunay na mundo ng kanyang kumpanya na dati tinitignan lamang niya sa mga report at CCTV. Hindi siya CEO ngayon. Siya ngayon ay ordinaryong empleyado. At handa siyang tumuklas ng katotohanan. Sa packaging section ng planta, sinalubong si Paeng ng mga mainit na sigaw ng makina at walang humpay na tunog ng mga metal na dumadagungdong. Lahat ay abala, walang pansinan, parang hindi siya dumating. Hoy, bagong hire! Diyan ka na muna sa dulo ah! Sigaw ng isang lalaking mataba at may hawak na clipboard. Huwag kang tatanga-tanga ah! Baka mamaya maipit ka sa makina. Si Supervisor Goryo iyon, base sa name tag niya. Matapang ang boses nito, pero mas matalim ang mga mata. Para bang sinusukat kaagad si Paeng kung may silbi ba siya o wala. Sumunod si Paeng, bitbit ang kaba. Dinala siya sa linya ng paglalagay ng label sa mga lata. Paulit-ulit, dapat ay mabilis.
halos walang pahinga. Pagkalipas ng isang oras, sumigaw ulit si Goryo. "Oh, sino naglagay ng maling label dito?" "Hoy Paeng, ikaw ba yon? Ikaw lang naman ang bago dito eh." Bigla siyang tinawag at pinagalitan sa harap ng lahat. Kahit hindi pa siya tapos sa orientation at halos walang nagturo sa kanya. Pero tumahimik na lamang siya. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang may dalawang matandang babae ang napatingin sa kanya. Parang naaawa ang mga ito. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya pagkahupa ng sigaw. "Naku, wag mo na lang pansinin si Goryo. Ganyan talaga yon. Ako nga pala si Mercy," sabi ng matandang babae. "Kung may tanong ka, iho, lumapit ka lang ha. Huwag kang matatakot." Ngumiti si Paeng. Una pa lang, damang-dama na niya na hindi lang init ng makina ang kailangang tiisin dito. Kung hindi pati na rin, ang init ng ugali ng ilan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na siyang nasanay sa trabaho. Hindi madali. May araw na nagkakasugat ang kamay niya sa karton. May oras na nangingitim ang kuko niya sa kakabuhat ng mabibigat na kahon. Pero hindi siya nagrereklamo. Isa siyang empleyado ngayon. Sa kalagitnaan ng ikalawang linggo, nakita niya ang mga bagay na hindi lumalabas sa ulat o sa CCTV. Katulad na lamang ng may ilang mga empleyado na mahilig magbulungan at magpahinga ng palihim. May pahaging nakat para makapasa ang ilang produkto kahit hindi de kalidad. Ang pinakamasaklap pa, may mga supervisor na naniningil ng lagay para mapaboran si schedule o para hindi mabigyan ng memo. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, may liwanag pa ring nakita si Paeng. Si Mang Lito, ang tahimik na janitor, ay palaging nasa paligid lamang. Malinis ang bawat kanto ng planta dahil sa kanya. Isa siyang dating karpintero na nawalan ng trabaho. Kaya naman kahit ano ng trabaho, ay tinanggap na niya para sa kanyang pamilya. Isang araw, nakita ni Paeng na may nahulog na wallet ang isang empleyado. Agad itong pinulot ni Mang Lito at ibinalik sa may-ari kahit wala namang nakatingin. Doon ay tuluyang napagtanto ni Paeng na sa gitna ng kadiliman, may ilang mga tao pa ring may busilak na puso. Lumipas ang 2 linggo. Sa panlabas, si Paeng ay isa lamang tahimik. Medyo lampa, pero masipag na manggagawa. Ngunit sa loob-loob niya, iniipon na niya ang mga ebidensyang magpapatunay ng katiwalian, pang-aabuso, at kapabayaan sa planta. May maliit siyang voice recorder sa ilalim ng kanyang sinturon. Gamit iyon, lihim niyang naitala ang mga usapan sa locker room, mga pagbubulong-bulungan ng mga supervisor, at minsan pa nga ang aktwal na paniningil ni Supervisor Goryo ng padulas sa isang empleyado para lamang makakuha ng night shift na may mas mataas na sahod. Isang araw, habang nasa kantin, narinig niya ang usapan ng 2 empleyado. "Uy pare, narinig mo na ba ang mga bali-balita? Baka mag-surprise inspection daw si Boss Rabi. Kaya naman kabado ang mga bossing natin." Hanggang ngayon ay naniniwala ka pa rin? Matagal na niyang hindi ginagawa yun, no? Puro lang papogi sa media. Hindi naman totoo. Sumiklab ang dugo ni Paeng. Hindi siya nagpahalata, pero mas lalong tumibay ang kanyang desisyon. Kinabukasan, sa harap ng buong linya, pinahiya na naman si Paeng ni Goryo. Isang bahagyang pagkakamali lamang iyon. Nabaliktad ang label sa 2 kahon. "Anong klaseng tanga ka ba ha? Bobo ka ba o tanga? O nagpapanggap ka lang?" Pulyaw ni Goryo habang pinagtatawanan ng ilan. Napalunok si Paeng, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa pigil na pigil niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras.
Pagbalik niya sa locker room, nakita niyang binubuksan ng isang senior employee ang mga bag ng mga bagong hire. Pinagsususpetsahan daw na may nagnakaw ng produkto. Kung hindi ka magnanakaw, bakit magagalit? Sabi ng matanda. Alam ni Paeng na hindi ito tama. At wala siyang karapatang manlimos ng respeto dahil lamang mababa ang katungkulan niya. Pero wala rin namang may karapatang manggipit sa mahihina. Sa gabing iyon, tinawagan niya ang isa sa kanyang pinakamatagal ng tauhan, si Andrea, ang kanyang personal assistant at corporate auditor. Andrea, handa na ako. Ipaset mo ang General Assembly sa susunod na linggo. Tiyakin mong naharaw ng lahat ha, lalo na ang mga supervisor. Boss, sigurado ka na ba? Tanong ni Andrea, may halong kaba at kulat. Alam niyang ilang linggo nang hindi nagpapakita si Rapi sa HQ. Pero hindi niya akalaing ganito ang dahilan. Oo, Andrea. At magdala ka ng termination letters. May listahan akong ibibigay sa iyo. Dumating ang araw ng General Assembly. Punong-puno ang planta. Lahat ay nagtataka kung bakit biglang pinatawag ang lahat. Nasa gitna ng stage si Andrea. Bitbit ang mikropono. Ipinapaabot po sa atin ngayon ng CEO ang isang napakahalagang mensahe. Pasensya na po sa kaunting pagkakaantala. Maya-maya, may isang lalaki ang pumanhik sa entablado. Nakaputing polo, maong at lumang sapatos. Dala ang backpack na bugbog sa alikabok. Tahimik lamang ang lahat. Tinitigan siya ni Goryo habang nakakunot ang noo nito. Anong ginagawa ng mokong na sa stage? Sambit pa ni Goryo. Sino yun? Tanong ng isa. Parang si Paeng yan ah. Nang tumapat ang ilaw sa mukha niya, isa-isang napadda ang mga empleyado. Inalis ang kanyang salamin at isinuksok sa bulsa. Tinanggal ang cap. Tumayo ng matuwid. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Paeng, o mas kilala nyo bilang si Rafael Delgado, ang CEO ng kumpanyang ito. Biglang bumagsak ang katahimikan. Parang pinutol ng palakol ang hangin. Ilang linggo akong naging isa sa inyo. Panimula na Rapi. Tinanggap ko ang pagod, ang sakit, ang init ng makina, at higit sa lahat, nasaksihan ko kung papaano ang ilang leader ay ginagamit ang kapangyarihan nila, hindi para tumulong, kung hindi para manlamang ng kapwa. Nakita niya ang pamumutla ni Goryo at pati na rin ang ibang mga supervisor at mga manager. May mga nagbaba ng tingin, nanginginig, ngunit may ilan na sinamang Lito at Aling Mercy na napaluha sa pagkabigla. Simula ngayon, hindi na ako papayag na masayang ang sakripisyo ng mga masisipag at tapat na mga empleyado. Ang kumpanya natin ay hindi lang patungkol sa kita, kung hindi sa dignidad. Maya-maya, sinimulan niya ng isa-isahin ang mga natuklasan. Ipinarinig ang mga recordings at ipinakita ang mga larawan. Ipinasa ang mga ebidensya sa HR. Sa araw ring iyon, sinuspinde at iniimbestigahan ng mga tatlong supervisor, kabilang na nga si Goryo. Pati na rin ang ibang mga manager. Pagkalipas ng isang buwan, nagbago ang daloy ng planta. Masaya ang mga tao. May bagong sistema para sa reklamo at susyon. Pinuri si Mang Lito sa isang company-wide newsletter. Si Aling Mercy naman ay tinanghal na Model Employee of the Year. Minsan ay dumadaan pa rin si Rapi sa planta, pero hindi bilang boss, kung hindi bilang si Paeng. Si Paeng na kaibigan nila. Sa uli, natutunan niyang ang tunay na lakas ng isang negosyo ay hindi lang nasa taas, kung hindi nasa mga kamay ng mga manggagawang pawis, butas ang mga sapatos, pero puno ng tangan. Sila ang mga manggagawa na mga nasa mababang posisyon.
2 taon ang lumipas matapos ang pagbubunyag na Rapi. Ang dating planta na puno ng takot at tahimik na bighati, ngayon ay naging huwarang pasilidad ng katarungan, disiplina, at malasakit. Mula sa HR hanggang sa mga utility staff, lahat ay dumaraan na sa tamang training at may regular na konsultasyon sa mga empleyado. Ang mga leader ay pinipili hindi lamang base sa talino, kung hindi sa ugali rin at sa prinsipyo. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa mismong lugar kung saan unang naranasan na Rapi ang pagmamalupit, sa lumang packaging department, pinatayo niya ang isang panibagong planta ng pag-asa. Hindi ito basta planta ng produkto. Ito'y planta ng mga pangarap. Anong layunin? Ang layunin ay bigyan ng pagkakataon ng mga dating na-dismiss o natanggal sa trabaho sa ibang kumpanya, mga solo parents, at mga taong may kahirapan sa buhay, pero handang magsimula muli. Sino ang mga namumuno? Ang namumuno ay walang iba kung hindi ang mga taong minsang biktima rin ng sistema. Katulad na lamang ni Mang Lito. Siya na ngayon ang naging head ng maintenance at safety. Si Aling Mercy naman ay training coordinator ng mga bagong empleyado. Tinuturuan niya ng tamang ugali sa trabaho at pakikitungo sa kapwa ang mga ito. Si Andrea naman, ang matapat na assistant, ang itinalaga bilang plant operations director ng buong pasilidad ng kumpanya. Bago formal na buksan ang planta, nagsalita si Rapi sa harap ng media at lahat ng mga empleyado. Sa totoo lang, hindi ko naisip na isang pagpapanggap ang magpapakita sa akin ng tunay na mukha ng aking negosyo. Pero dahil doon, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa benta, kung hindi sa dami ng buhay na iyong matutulungang itayo. Ito ang planta ng pag-asa at sana maging simula ito ng marami pang kwento ng pagbabago. Tapos na tayo sa pagpapahirap sa mga tao at hindi natin layunin yon. Ang layunin natin ay lumago ang kumpanya at makatulong sa mas marami pa. Sa huli, hindi malilimutan ng marami ang kwento ng kanilang boss na nagkunwaring empleyado. Naging alamat siya sa kanilang kumpanya, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kung hindi dahil sa kanyang tapang na ibaba ang sarili, kahit pagkaano kataas ang kanyang posisyon. Sa bawat hakbang ni Paeng sa pasilyo ng planta, naroon ang mga alaala ng sakit, galit, at pati na rin pagtitiis. Ngunit higit sa lahat, naroon ang tagumpay sa puso ng bawat isa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang hindi dapat tayo nang lalamang ng kapwa at hindi dapat natin gamitin ang ating mga posisyon para mang-apak ng iba. Palaging tandaan, dapat ang respeto ay pantay-pantay na ibinibigay sa bawat isa. Mataas man o mababa, nasa gitna man o nasa huli, dapat ay palaging pantay-pantay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button. Pakiclick na rin ang like at pakishare na rin ang ating video para makarating sa iba. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.